Naisip mo ba kung bakit mas maraming pribadong yaman ng Switzerland kaysa halos alinmang ibang bansa sa Europa, kahit maliit at napapaligiran lang ito ng lupa? Para maintindihan, simulan natin sa Alps. Ang mga bundok na ito ay nagsilbing natural na pader na nagprotekta sa Switzerland laban sa mga mananakop sa loob ng mahigit 700 taon. Wala pang hukbong sumakop dito. Dahil sa heograpiya, naging madali para sa kanila ang manatiling neutral. Pagkatapos ng mga digmaang Napoleoniko, idineklara ng Switzerland ang permanenteng neutralidad noong 1815. Habang nakakagulo ang Europa sa dalawang digmaang pandaigdig, hindi naapektuhan ng Switzerland. Kaya ang kanilang mga bangko ang naging pinakaligtas na lugar sa kontinente para magtago ng pera. Ang mga bundok ang nagbigay sa kanila ng lubos na pagiging lihim, mga liblib na lambak, mga tagong daanan, at isang desentralisadong sistema ng 26 na kanton na mga maliliit na mga distritong may sariling pamahalaan. Dahil dito, napakahirap para sa mga tagalabas na subaybayan ang mga account. At ang pinakamatindi pa, hanggang ngayon, ang mga bundok na yon pa rin ang nagpapanatili sa Switzerland na matatag, matibay, at halos hindi magalaw ng iba kahit sa kasalukuyan. Habang ang ibang bansa ay umaasa sa hukbo, ginagamit ng Switzerland ang heograpiya nito para manatiling mayaman, neutral at pribado. Kalamangan nitong hindi kayang bilhin ng hukbo.